sa akin eh. Oh, tayo na. Biglang nilalang nila na malaking bato. Waiting tayo dito guys. Vlog ka pala eh. Ano? Tayo. Saan ako? Wait. Uwi ako kasi What is up guys? So kadalasan ang request sa atin is ano yun no? Tawag dito. Tanggalin mo sa pares na to. Barefoot. Pero maiba naman tayo ngayon. Mag-ano tayo guys. Medyas lang. Medyas for today's video. Let's go. La 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 la. Okay. Foggy ah. Oh. Dito na naman tayo. Medyo kailangan bigyan ng space. Kabig. Ayun, pasok na yan. Shit, nalimutan ko na naman yung jacket. Eng naman. Nagpana ako. Pakalamig dito sa Baguio guys. Lalo dito sa part namin. Sa area namin. Ang lamig. Bumagsak siya ng ano dito eh. 10 degrees eh. Ayop na yan. Mahina pa. Taga Baguio ako pero mahina ako sa lamig eh. Hindi na ako sanay. Ay. Someone's calling. Was kotse. motor to. Motor ka lang. Kaya nga motor. Ako sa'yo. Malamig eh. Ano? Lamig. Ate mo? Yaman mo sa gas. Ano? Ano yaman? Ikaw naman maggagas sa akin eh. Tayo na. Biglang nilalang nila na malaking bato. Waiting tayo dito guys. Vlog ka pala eh. Ano? Tayo. Saan ako? Wait. Uwi ako kasi wala akong jacket. Madulas. Tagal niya doon. Mag-aantay ako doon ng matagal. Ano? Hindi. Dito tayo dadaan sa kabila. Tuloy ko na eh.
Yun ang cons ng may ano, naka-disengage ang traction control madulas. Pero gaya nung sinabi ko sa last video, hindi lang kasi traction control yung nadi-disable dito eh, pati yung hill start assist niya. Eh mas gusto ko yung walang hill start assist. Kaya pabor sa akin na wala ng hill start assist kasi mas madaling mas madali pagka 7 ako, and mas ramdam kong like mas mabilis ko siya na mas mabilis ko siyang bumunita, napapaarangkada titimpa. Ako nawiwirtuhan kasi ako sa hill start assist na itong Montero. May konting delay siya eh. Alam mo yung ramdam mo nang aarangkada siya, pero may konting pigil pa siya sa'yo. Mararamdaman mo yung sasakyan na paarangkada na yung sasakyan pero pinipigilan niya pa ng mga ilang milliseconds. Kaya ayoko nang may HSA. Baka ako lang may problema. Hindi ko lang alam gumamit ng pero nasasakto ko naman yung siguro ayaw ng HSA ng mabilis ang timpla. Kaya basta ako mas prefer ko na lang na wala kaysa mayroon. Pero yun, bukod sa walang hill start assist kasi nakawala rin yung traction control niya. Kaya kapag mga kunwari wet condition na kalsada, madulas siya. Yun lang ang struggle natin. Pero other than that, all goods naman.
is, ayan, pwede mo makikita live or ng actual kung ano yung view ng POV mo or ano yung view ng camera mo sa phone mismo. Di ba ako nakikita yun dito sa ano, pero ayan, hindi ba nagre-record siya, pero inopen ko yung app dito sa ano para tingnan ko kung okay ba yung angle niya or what. Nakikita ba yung copy natin? Ayan, kita yung copy natin. Check lang natin. Check ko lang. So yung kailangan, in-on ko na lang to para makita rin kasi yung syempre pag gabi para makita yung movement ko sa camera. Pag wala kasi to, kita yung daan pero madilim. Yan. Ito naman masyado maliwanag. Siguro mas okay. Mas okay yung visibility dito. Check natin. Ayan, parang mas maliwanag siya as compared sa yung isang gitnang light. Meron yung iba nagpapalit sila ng LED na puti. Pero hindi ko kasi trip eh. Parang gusto kong i-maintain yung original feel ng Montero na ano eh. Na ano yung ganito lang. Warm light lang siya. Pagka naka-LED ka rin naman kasi, ang liwanag masyado, nakakasilaw. Although okay siya like parang kumari mag-i-stay ka sa sasakyan or what, tutulog ka, kakain, maganda yung ganun kasi maliwanag siya. Pero sa like majority ng usage ng Montero or sa majority ng paggamit sa Montero, mas prefer ko yung ganito, warm light lang. Tsaka gusto ko lang din makip yung ano niya, original feel niya sa loob. Anything other than that. Last time. Do-do-do. Tapos baka magtaka kayo, mapansin nyo, bakit pag pagpatag, diesel naman yung dala mo, bakit di na lang release clutch ang gawin mo, bakit sinasabayan mo pa ng gasolina? So purpose ko lang dun is para mabilis kang makaarangkada. Tapos at the same time, mabilis mo matimpla yung clutch mo, pwede mo nang ma-release agad. Syempre kasi kapag release clutch ka lang, medyo may konting tagal or may konting delay yung pag-release mo eh. Hindi mo naman pwedeng biglayin eh. Kailangan mo maramdaman na talagang akabante na siya bago mo i-release. Ngayon, pag sinamahan mo ng konting gasolina, okay siya kasi mas mabilis ka maarangkada. Baka bigyan mo lang ng konting RPM tapos marirelease mo rin agad yung clutch mo. Pero kung traffic naman, bumper to bumper, okay yung ganun para mabagal lang yung movement mo. Para mabagal lang yung ano. Tama ba itong nadaanan ko? Galaw mo sa traffic. Pero minsan ano, ay hindi pala minsan, pagka sa Manila mo gagawin kasi yung parang chill ka lang na ano, dun kasi talagang literal bumper to bumper dun eh. Kasi ang problema sa Manila, pag sa Manila ka nagdadrive, once na may, kunwari may, ano yan, 3 lanes yan, di ba? Sabi natin Mindanao up or ano, C5, kung ano mang maluluwag na kalsada dyan. Ano,
pag may space dyan sa harap mo, daming mga biglang sumisingit, papasok. Siyempre sila makita nila open. Kaya pag nasa Manila ka, obligado talaga makikipag bumper to bumper ka eh. Kasi kung hahayaan mo lang na may space lagi sa harap mo, lulusutan at lulusutan ka ng mga sasakyan, sisingitan at sisingitan ka. So syempre, tayo naman may hinahabol din tayong mga stoplight kunwari or ano. Kaya yun pagka nasa pag nasa Manila ka, talagang bumper to bumper ang labanan dun eh. Dun ka mapapagod sa manual eh, kasi kailangan mong anuhin yun eh, tutukan yung mga nasa harap mo. Otherwise, kung laging may space sa harap mo, sisingitan ka lagi ng mga sasakyan. Kaya yun ang pinagkaiba. Pero mostly mas ideal din yung tinuturo ko sa inyo na sa mga diesel na hayaan nyo lang umaarangkada yung sasakyan nyo pagka medyo uphill, para yun at least hindi kayo so say for example dito kayo sa Baguio or nasa Rizal kayo, Tagaytay, tapos sobrang traffic, usod pagong. Pagka ganun, pagka sa Montero pag natimpla nyo na nag-release na kayo ng clutch, hayaan nyo nang gumapang siya mag-isa nang hindi na kayo nakatapak sa gas pedal. Para di naman kawawa yung clutch sa pagtimpla nyo sa uphills. Kasi kung patag lang, okay lang eh, walang problema dyan. Pag uphill, ibang usapan na siya. Sinasabi nila sa ibang mga diesel, kunwari kasi like I said, itong si Montero or Estrada naka-hydraulic clutch to. So kunwari paakyat. Sabi kasi ng iba, pagka sa diesel, kahit release mo lang yung clutch, arangkada na yan. Which I think is naman, although di ko pa kasi na-try ng uphill i-drive yung ibang diesel, pero may mga nagkukwento sa akin na release lang ginagawa nila sa clutch, aakyat na yung for example high ace. Kaso iba sa kay Montero, yun ang kaibahan. Aakyat siya doon ng walang gasolina. Once na matimpla mo na yung clutch, kailangan mo munang bigyan ng RPM. Pero yung i-release mo lang siya, kunwari nakapwesto ka paangat, na i-release mo lang yung clutch, mamamatayan ka ng makina pagka ganun. Kaya ginagamitan siya ng kombinasyon na parang nakagasolina ka na. Bigyan mo muna siya ng RPM, pataasin mo muna yung RPM. Tapos depende sa tarik. Kung saktuhang tarik lang, minsan kahit 1.5 okay na, 1.5 RPM. Minsan nga 1K. Kaso pag 1K kasi may tendency pang mamatayan ka ng makina eh. So yun yung observations pagdating sa Montero. Kaya exception ng Montero sa sa pag-usapang diesel eh. Kakaiba yung kakaiba yung laruan ng clutch ng Montero eh, tsaka Estrada. Ewan ko, hindi ko rin gets kung like bakit tawag dito, bakit ginawang hydraulic clutch ng Mitsubishi yung etong nila, Montero nila tsaka Estrada nila. Although nung chinek ko kasi sa internet, mas parang mas in terms of reliability, sabi nila mas mahaba ang buhay ng
hydraulic clutch compared sa mechanical. Tapos ano pa ba? Mas malambot daw ang ano. And masasabi ko, oo, malambot naman yung ano, madali siyang tapakan. Pero ang kaibahan lang sa hydraulic clutch, may feedback siya, parang sumisipa siya. Pero controllable naman. Pero syempre pag minsan pwede kang ma-caught off guard, parang mabigla ka, hindi mo siya masalo. Parang dun sa mga previous videos ko na bigla siyang ano, hindi ko na-anticipate or hindi ko parang inaasahan na sumipa siya. So napaaga yung ano, parang kumbaga sumabay yung paa ko habang ang bilis ng pag-release ko ng paa ko, tapos sumabay din yung sipa ng clutch, kaya masyadong napaaga yung bitaw sa clutch, kaya siya namamatayan. Pero yun, bihira lang naman mangyari. Kadalasan nangyayari yun sa akin kapag naka-chinelas. Tapos lalo pag yung chinelas na suot ko parang sumasabit dito sa ano, sa itong part na to. Sumasabit dito sa matting. Siyempre pag i-release mo na siya, naiiwan nga yung ano, yung chinelas. Lalo yung Havaianas. Tanda ako, ni-request to nung isang viewer natin na beach walk na beach type na sleepers tayo. Pero ano kasi yun, yung ang lambot ng ano niya, ang lambot ng sole nung chinelas, kaya nagbe-bend siya, madali siya mag-bend. So kahit i-release mo siya, may times na sumasabit siya dito, sumasama, kaya nabe-bend siya. Ngayon hindi mo na re-release ng maayos yung clutch. Nakaka-irita yung feeling. Unlike sa ibang chinelas na firm yung ano, matigas yung sole nila. So sasabay lang siya pag nagre-release ka. Gagawin mo lang, aangat mo lang yung konti yung paa mo pag nagre-release ka ng clutch. Pero yun yung ano, ewan ko lang, siguro ito yung specific lang sa sleeper na yun, kasi peke yun. Hindi naman legit na ano yun, Havaianas yun. Siguro pagka yung mga original na talagang matigas, makapal, okay pa yun. Kasi yun lang naman ang importante, yung kumbaga parang sumasabay rin siya sa paa mo kapag ka nagbe-bend ka ng paa mo. Kasi yung goal mo dun, kailangan may iwas mo sa matting yung sole nung chinelas. Kasi habang nagre-release ka, sasabit siya.
Yo. So bro, Ah, nandito na kami. saan? Sa car wash. Ay, car wash ba? Akala ko sisigan. Ano? Hindi pa ako kumakain eh. Kumain na ba kayo? After na lang. After na lang? Papa-car wash ba kayo? Ako. Gagi, mali na yung dinaanan ko. Nandito ako sa ano. Sorry. Sige lang, okay lang. Pagkakaintindi natin. Na-pick up mo na ba si Kim? Hindi pa, nasa Quirino pa siya. Mag-jeep na lang daw siya. Ay. Or ano bang ano? Parang mas maganda kain muna tayo tapos tambay na lang eh. Parang kape-kape na lang tayo dyan. Tingin mo? Pwede rin. Sa Diba? saan ba? Dun sa may SLU bro. Kita na lang tayo dun. Sa Sisigan. Saan dun? Sa... May parking ka dyan? Alam mo May yung... parking ka dyan? Papunta pa lang ako. Pero may parking dun bro. Sa ano? Ano na yun? Ano yung kinakainan natin dun sa SLU? Burger King? Ay, sa ano? Paylight? Oh yun, Paylight. Yung tapat dun. Yung Sisigan dun. Ay. Trip nyo ba sige. yun? Doon na lang. Doon na lang. Trip nyo ba dun bro? O baka may iba kayong ano? Okay lang naman. Kahit saan naman. Sige, sige. Eh kung sakali magbago isip nyo, pwede naman tayo mag-change na venue. Saan ba? Gusto eh. Saan mo gusto, babe? Dito pa lang ako sa ano, traffic eh. Nandito pa lang ako sa Burnham na part. Ay. Dami na namang turista. Pwede naman. Siga na lang. Okay lang, babe. Sige, okay lang daw. Siga na lang. Pizza ata kine-crave ni Tin eh. Hindi, kahit ano. Sige bro, doon na lang tayo meet. Sige, sige. Okay, sige. Okay, bro. Ingat. Sige. Basta... Dami ulit bisita. Papalabing ulit sila na Baguio. Lamig kasi talaga dito eh. Pero ako ayoko na dito eh. Ayoko na ng lamig ng Baguio eh. Mas gusto ko na lang sa Pangasinan. Hindi ako pang Baguio. cause ng traffic yan. Ang daming modifications na ginagawa ng Baguio. Wala, hindi
don't think effective yung ganyan. May mga kalsada sila na bigla-biglang sinasara dito eh. Minsan may gagawin silang one way ganyan or ano, lalo dun sa GovPac na part. Imbes na parang rekta ka na dun sa GovPac papuntang SM, isasara nila yun kapag ka-traffic. So ending nun, iikot ka pa ng convention center. Ay nako, diskarte nila yan eh. Just gotta live with it. Sa Baguio. Siguro sobrang traffic kanina. Ito kasi lagi yung part na ma-traffic eh. Oo nga, meron atang ano kanina, parade. Ayun, may ano sila. Meron silang karatula ng Panagbenga Festival dito. Pagbibigyan. Mamotor na sana ako kanina eh, kasi alam kong ganitong traffic eh. Problema naman kasi mamayang pagka ang lamig na sobra.
Thanks! Love you!